Real talk, ibablock ko ba siya para makamove on ako? Magandang tanong yan. At sa totoo lang, maraming tao ang dumaan o kasalukuyang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Naghiwalay kayo, mahal mo pa siya, pero alam mo, hindi na kayo babalik sa dati. Ngayon ang tanong, ibablock mo ba siya? Ere-restrict mo ba siya? O hahayaan mo lang siya sa social media mo? Ang sagot? Depende. Pero bago tayo magdesisyon kung ibablock ba o hindi, mas mahalagang maintindihan muna natin kung bakit tayo nahihirapang mag-move on. Karamihan sa mga tao, akala nila ang problema ay ang hiwalayan. Pero ang totoo, hindi ang hiwalayan ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap ay ang pagbitaw sa mga alaala, sa mga plano, sa mga pangarap, sa mga sana, sa mga baka, at sa mga paano kung. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi naman nawawala ang pagmamahal sa isang pindot lang. Hindi dahil naghiwalay kayo ngayon, ay bukas wala ka nang mararamdaman. Hindi ganoon ang puso. May proseso, may panahon, may sugat na kailangang maghilo. Ngayon, kung sa tuwing bubuksan mo ang Facebook mo, ay siya agad ang nakikita mo, kapag nag-post siya, nasasaktan ka. Kapag nakikita mong masaya siya, nasasaktan ka. Kapag nakikita mo may kausap siyang iba, nasasaktan ka. Kapag bawat larawan niya ay nagpaalala sa iyo ng sakit, maaaring kailangan mo nang lumayo. At walang masama doon. Hindi pagiging childish ang pag-block. Hindi pagiging immature ang pag-restrict. Minsan, self-respect iyon. Minsan, self-protection iyon. Minsan, kailangan mong ilayo ang sarili mo sa bagay na paulit-ulit na sumasakit sa iyo. Hindi para magalit, hindi para gumanti, kundi para gumaling. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tao na binablock ay kinamumuhian. May mga taong binablock dahil mahal pa natin sila. At dahil mahal pa natin sila, kailangan muna nating iligtas ang sarili natin. Dahil paano ka makakamove on? Kung araw-araw mong binubuksan ang sugat, paano ka gagaling? Kung araw-araw mong pinaaalala sa sarili mo ang taong wala na. Pero may isa pang mahalagang bagay. Huwag mong isipin na ang pagbablock ang solusyon sa lahat. Dahil kahit i-block mo siya, kung araw-araw mo pa rin siyang iniisip, kung lagi mo pa rin hinihintay ang mensahe niya, kung umaasa ka pa rin babalik siya, mahirap pa rin. Dahil ang tunay na move on ay hindi nangyayari sa social media. Nangyayari ito sa isip at higit sa lahat, sa puso. May mga taong hindi nagbablock pero nakamove on. May mga taong nakablock ang ex pero hindi pa rin nakamove on. Bakit? Dahil hindi ang Facebook ang problema, kundi ang attachment. Ang pag-asa, ang pagtangging tanggapin na tapos na. At alam kong masakit din. Napakasakit. Lalo na kung minahal mo ng totoo. Lalo na kung akala mo siya na. Lalo na kung kasama siya sa mga plano mo sa buhay. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa paghahawa. Minsan, tungkol din ito sa pagbitaw. At ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang hindi mo na siya mahal. Ibig sabihin lamang nito, pinipili mo nang mahalin mo ang sarili mo. Pinipili mong gumaling. Pinipili mong magpatuloy. Kaya kung tatanungin mo ako, ibablock ko ba siya? Ganito ang sagot ko. Kung ang presensya niya sa social media ay nakakasira ng iyong kapayapaan, i-block mo. Kung bawat update niya ay nagpapahirap sa iyong maghilom,
I-restrict mo. Kung kailangan mong lumayo para gumaling, lumayo ka. Pero gawin mo iyon hindi dahil galit ka. Hindi dahil gusto mong saktan siya. Gawin mo iyon dahil mahalaga rin ang sarili mo. Dahil sa huli, ang goal ay hindi makalimutan siya. Ang goal ay dumating ang araw na maaalaala mo siya. Nang wala ng sakit, nang wala ng galit, nang wala ng luha. At kapag dumating ang araw na iyon, masasabi mo sa sarili mo, mahal ko siya noon. Pero mahal ko na rin ang sarili ko ngayon. At iyan ang tunay na move on. Ito ang real talk. Padaba ko kamo na may tawanan, kwentuhan at aral sa buhay. Maraming salamat sa panonood.